unang balita sa umagang ito. Ilang lugar sa Metro Manila posibleng makaranas sa kalahating araw na walang water supply kapag patuloy na bumaba ang tubig sa Angat Dam. Panawagan ng Climate Change Commission sa publiko na pangalagaan ng inang kalikasan sa gitna ng nararanasang El Nino. Idedetalye live ni Secretary Herson Alvarez. 50,000 pasahero maapektuhan kapag ipinatupad ng maritime holiday sa March 1. Marina Administrator Len Bautista sasagutin ang reklamo ng mga shipping operator live. Dalawang iniilang hold-upper patay sa shootout sa Taguig. Suicide bombing sa Iraq, 13 ang patay. Pag-atake ng mga rebelde sa India, 12 ang nasawi. Device na ikinakabit sa mga cellphone para kontranakaw, tampok sa World Mobile Congress sa Spain. At bagong documentary ng diva na si Celine Dion, inilabas na sa Amerika. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Ilang lugar sa Metro Manila posibleng kalahating araw na mawala ng supply ng tubig sakaling patuloy na bumaba ang water level sa Angat Dam. At kapag lumala ang sitwasyon, pagaganahin ng Manila Water at Maynilad ang kanilang mga poso. Darito ang report ni Bernadette Reyes. Kung magpapatuloy ang pagbaba ng tubig sa Angat Dam, 600 barangay sa Metro Manila at buong Antipolo at Rodriguez sa lalawigan ng Rizal ang namimiligrong makaranas ng krisis sa supply ng tubig pagsapit ng Hunyo. At pag nagkataon, sabi ng Manila Water, posibleng mawalan ng tubig ang ilang lugar ng hanggang kalahating araw. Pero ngayon pa lang, ramdam na ang mahinang tubig sa Cavite, Parañaque at Muntinlupa. Mataas yung area na yan, tas nasa duluhan pa. So talagang yung water pressure magkakaroon ng pagbabago. Kinailangan namin i-manage yung pressure para hindi maubusan ng tubig. Parehong sa Angat Dam kumukuha ng tubig ang Maynilad at Manila Water. Ang Maynilad ang nagsusupply ng tubig sa kanlurang bahagi ng Metro Manila, habang ang Manila Water sa silangang bahagi. Sa ngayon, doble kayod na mga water concessionaire para hanapin at tapalan ng mga leak sa mga tubo. Hinahanap na rin daw nila ang mga illegal na koneksyon. Titiyakin din daw nilang hindi nagagamit ang mga fire hydrant liban sa pamatay sunog. Pero kung talagang kukulangin pa rin, bukod sa pagrarasyon ng tubig, pagaganahin daw ng Maynilad at Manila Water ang mga deep well. Pinirmahan na ng Pangulo ang Administrative Order 278 na naglalayong gamitin ng wasto ang tubig sa Metro Manila. Pero talagang tila hindi simple ang mga solusyon. Bukod kasi sa pagsusupply ng tubig, pinagkukunan din pala ng kuryente ang Angat Dam. Pinag-aaralan na raw ng Task Force El Nino ang pagpapatigil sa paggamit ng Angat Dam para sa paglikha ng kuryente. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Pagsasailalim sa state of emergency sa Mindanao, isinusulong ni Congressman Rufus Rodriguez. Kaugnay na rin niya ng nararanasang krisis sa kuryente roon. Narito ang report ni Julius Segovia. Kung makakahinga na ng maluwag ang mga taga Luzon at Visayas dahil may mga sumasaklolo ng power plant para maiwasan ang mga rotating brownout, ibang sitwasyon sa Mindanao. Sa kanilang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Energy, sinabi ng National Grid of the Philippines o NGCP na critical pa rin ang power supply roon. Sa tindi raw ng epekto ng El Nino sa Mindanao, hindi makapag-supply ng normal ang mga hydropower plant na pangunahing pinagkukunan ng kuryente roon. We have deficiency or shortage in power during the month of May to as high as 144 megawatts here. Ngayon pa lang, nakararanas na ng 2 hanggang 3 oras na brownout ang ilang bahagi ng Mindanao. Ang masaklap, posibleng hanggang Mayo raw ito kailangang indahin ng mga taga roon. Pero para sa mga mambabatas, kailangang maresolba ang problema. Kapag tumama kasi ang mga brownout sa araw ng botohan at bilangan, lalong mabubuhay ang mga agam-agam na baka magkaroon ng hokus-pokus sa kauna-unang automated elections. May record pa naman ang hinala ng malawakang dayan sa ilang bahagi ng Mindanao noong eleksyon 2004 at 2007. We cannot just simply sit idly by when we know that there will be a failure of energy and may result in failure of election in Mindanao if this is the situation. Bukod sa panukalang muling pagganahin ng Iligan Diesel Power Plant at payo sa mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente, wala nang konkretong solusyon ang mga kinatawa ng power sector sa kakulangan ng supply sa kuryente sa Mindanao. Kaya si Congressman Rufus Rodriguez, hihilingin daw sa Pangulo na isailalim sa state of emergency ang Mindanao. Para sa unang balita, Julio Segovia reporting.
At kapapasok lang na balita, isang Abu Sayyaf member ang nahuli ng militar. At kaugnay po niya, makausap natin sa linya ng telepono si Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, tagapagsalita ng Philippine Navy. Lieutenant Colonel Arevalo, good morning. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating taga-puso na napanood sa unang hirit. Magandang Opo. umaga po. Pakihingi po ng detalye kaugnay nitong pagkakahuli ng Abu Sayyaf na ito. Igan, itong isang nagngangalang Jumadail Arad na may dalawang aliases, Abu Huraira and Asi Mangkabong Absar. Ito ay isang miyembro ng Abu Sayyaf Group. Nakumpirma natin ito dahil umamin niya siya sa investigasyon na ginawa sa kanya kahapon. Ito ang balitang ating nakumpirma buhat kay Major General Juancho Saman, ang Commandant ng Philippine Marine Corps, at bulat niya ito kay Vice Admiral Ferdinand Goles, ang ating Navy Chief, na pagkatapos ng mahigit 2 buwan na case build-up ng Navy Intelligence, ay nakakita tayo ng pagkakataon kahapon at ating nakumpirma na itong taong sinusundan natin ay siyang kasama sa grupo ni Abu Sabaya na nagsagawa ng kidnapping kina Gracia at Martin Burnham kasama si Guillermo Subero noong 2001 sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Opo. Si Ara Daigan ay kasalukuyang nakasakay sa isang shuttle bus na pinrovide ng isang shipping company nang siya ay parahin ng ating kagawad ng Philippine Navy Intelligence at kasama natin ang PNP sa pagdakip dito na sa may Pier 2 ng North Harbor dito sa Maynila habang siya ay papauwi sana ng Zamboanga City. Ayon pa rin sa ulat, Igan, ay itong si Jumadail Arad ay nautusan nitong si Hamsira ni Isnilon Habilon, yung kanilang Abu Sayyaf Group Commander diyan sa Patikul Sulu upang bumili ng bala o maghanap ng magbibilhan ng bala. At ito sa sandaling ito, dito siya nasa kote na pinagsanib na puwersa ng Philippine Navy at Police ng Southern Police District at kinukomend ni Admiral Goles ang ating mga kasamahang nagtrabaho dito sapagkat sa pagtatago niya sa lampas na 9 na taon ay finally nahuli siya, Igan. May patong bato na reward sa ulo niya? We are confirming that information kung mayroon, Igan, sapagkat ito ay napatunayang bahagi ng kumidnap kay Gracia Burnham at Martin Burnham at malamang meron ditong patong sa kanyang ulo, Igan. May iba pa bang kasama siya na lumuwas dito sa Maynila, Colonel? Ang ating impormasyon, Igan, ay mayroon pa. Subalit, we do not want to reveal the details that we're doing in order for not to preempt the things that we are doing. But what we are saying is, nandito siya sa Maynila, naniwala siya na siya ay makaliligtas na sapagkat may na siyang 9 na taon na hindi nahuhuli. Subalit after 9 years nga, more than 9 years, ay eto at nadakip natin siya at umaasa tayo na kung meron pa man siyang mga kasamahan, ay maaaring mahuli rin natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po, Lieutenant Colonel Edgar Arevalo, tagapagsalita ng Philippine Navy. Maraming pong salamat, Igan. Good morning. Samantala, sa ibang balita, hinikayat ng Climate Change Commission ng publiko na pangalagaan ng kalikasan sa gitna ng naranasang El Nino. Kaugnay po niya, makakusap natin live sa ating studio si Climate Change Commission Vice Chairman Hierson Alvarez. Secretary Alvarez, good morning po. Magandang umaga sa iyo, Igan. Ano-ano po ang maaaring ma-share ng taong bayan para maibsan ang epekto ng El Nino? At ang komisyon hubay, paano siya inilalapit ito sa mamamayan para maging kabahagi sa ating kampanya? Unang-una, ang chairman ng ating komisyon, si Presidente, nananawagan kung maaari magtipid tayo. Balde-balding tubig ang naaksaya kapag hindi tayo nag-iingat. At yung balde-balding tubig na yan ay maaaring magamit sa irigasyon, sa paggawa ng pagkain. Halimbawa si Isabela na ngayon ay nagkakaroon ng tagtuyot, 1.8 bilyon na ang kasiraan ng ating mga taniman. Ngunit yan ay matutulungan natin sapagkat nag-utos siya na magbitiw ngayon ng mga emergency funds. Bilyon na rin ang bibitawan doon. Merong isang irigasyon doon, hindi nagagamit yung isang creek. May gagamitin yun sa Balawbaw. At
Pag yan ay nagkaroon ng irigasyon, makatutulong sa mga halos 1,000 hektarya ang mapapatubigan. Mga hakbang na ngayon ay ibinabago sapagkat nung nakaraang 3 taon na nagkaroon tayo ng ganitong El Nino, bilyon ang nasira sa atin. At kung magpapatuloy ito, 20 bilyon ang maaaring masira. Sa bawat pagtaas ng 1 degree centigrade, ang init ng panahon, 10% ng ating produksyon ng palay at mais ang nasisira. At hindi lang palay at mais, kundi ang ating mga palaisdaan sapagkat tinatamaan ang palaisdaan ng tagtuyot. Maraming mga inakay ang namamatay. Ang acidification process ay mabigat. Itong pangyayari ito na climate change ay bahagi ng pandaigdigang pangyayari dahil sa pag-init ng panahon, dahil sa kapal ng carbon dioxide na binubuga natin sa ating impapawid. Kaya siguro, kinakailangan bawasan natin ang tinatawag na carbon footprint. Huwag tayong masyadong sumasakay sa ating magagarang sasakyan. Nagbubuga yan ng carbon dioxide sa impapawid. Huwag tayong nagsisiga. Kumari, huwag tayong manigarilyo. Ayun, okay. Pero Secretary, itong programang Fasting for Mother Earth na kasabay ng pagsimula ng Lenten season, pakipaliwanag po paano makakatulong dito ang publiko, yung Fasting for Mother Earth. Ikaw ho nating mga Kristiyano, lalo na mga Katoliko, kung Lenten season, paghahanda po sa pagtitika para sa ating Panginoon dahil sa kanyang pagkamatay, yung pagtitiis, yung pagbabawas ng luho, yung maaari kung huwag kang kakain ng karne, huwag kang kain ng masyado, sapagkat lahat ng yan ay nangangahulugan ng paggamit ng mga bagay na kailangan upang lalong mapaganda ang pagtakbo ng ating kalikasan. Halimbawa, pag tayo'y nagtiis na huwag kumain minsan, sa dami natin, milyon-milyon tayo, milyong-milyong piso rin ang naiipon natin upang yung ating nasisave na resource, tubig marahil yan, gasolinang nagbubuga ng carbon dioxide ay nakatutulong upang mabawasan ang katakot-takot na severe impact of so many people on the environment. Ito ang suliranin po ng buong sandaigdigan at ang mga malalaking bansa ay nagkakaroon ng pagkakaisa ngayon upang bawasan ang carbon dioxide. Tayo man, ang mga maliliit na bansa, ay maaaring gumawa ng ganitong pagkakaisa upang ang bawat isa sa atin ay magtipid sa paggamit ng karbon, gasolina, at yung mga bagay na nagdaraan sa kuryente. Halimbawa, kung ating papatayin ang ating air condition, dito nakakita ko hindi masyadong air condition ngayon. Epekto na ho na El Nino yan. Okay. Pero Secretary, dito po sa nagbabantang 20 bilyong piso na sinasabi ninyo na baaning kapinsalaan, maagapan ho ba yan sa mga inilatag na programa ng inyong komisyon? Maagapan yan sapagkat magpapawala riyan ng mga pagtulong upang magkaroon ng mga hybrid seeds upang sa angkop na panahon magtatanim tayo ng mga pananim na may konting katatagan kahit na kakaunti ang tubig. Maagapan yan sapagkat yung mga patubig natin na dati hindi umaandar, katulad nga ng Balabaw doon sa bayan ng Kapatuan, sa Isabela, ibinabaong na ngayon ng NIA. At dahil din sa pakikiisa ng mga magsasaka, at pagtutulungan ng ating mga tao sa Department of Agriculture, Irrigation Administration, kinokontrol na mabuti ang pagbibigay ng tubig. Dito sa Kamaynilaan naman, siguro kung ang Metro Manila area ay magtitipid, pag nagbabrush kayo ng ngipin nyo, huwag nyo pinaandar yung gripo. At saka pag kayo naglalaba, huwag balde-balde ang tinatapong tubig. Pag yan ay nabawasan natin ng konti, meron tayong patubig sa Bulacan. Sapagkat yun hanggat ay pinanggagalingan ng patubig ng ating mga palayan dyan sa Bulacan. At yan din ang pinanggagalingan ng kuryente. 3 bagay, kuryente, para sa bahay, iniinom natin. Kaya kung itong 10 milyong katao ay magtitiis na huwag nag-aakse ng tubig, siguro maraming palay ang mapapatubo natin, maraming mga gulayan ang mapapatubo natin dito sa Central Luzon at mas maraming kuryente. Kaya tayo nagkakaroon ng brownout sapagkat nasira ang suwal. Ngayon, dito natin kinukuha yung kuryenteng kulang ng suwal. Okay. Secretary, good luck po. At ito'y kampanya nating lahat, pati ng ating mga kababayan. Maraming salamat po, Secretary Yerson Alvarez po, Vice Chairman ng Climate Change Commission. Samantala, tumaas ang presyo ng baboy at baka sa palengke kaya matumal ang bentahan. Mahina rin po ang bentahan ng manok dahil madali raw matuyo ang mga ito dala ng sobrang init. Narito ang report ni James Velasquez.
Abala, naging umaga ng mga kababayan natin nagtitinda ng manok, baboy at baka sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Kahit na bagyang bumaba ang presyo, matumal daw ang benta ng manok ngayon linggo. Nasa 135 pesos na ngayon ang isang buong manok, 140 pesos naman ang kada kilo ng drumstick at adobo cut. Kumpara ng mga nakaraang buwan na malamig ang panahon, mabilis daw matuyo ang mga supply ng manok ngayong Pebrero kaya mahirap maibenta. Matumal eh. Siguro mainit, tapos mabilis mangitim yung manok. Ngayon pa nga lang po, bumababa na lalo pa siguro sa mga susunod na araw. Nagtaas naman ang presyo ang karne ng baboy at baka. Mula sa 155 pesos, 175 pesos na kada kilo ng baboy. Ang liempo cut na dati 170 pesos, aabot na sa 190 pesos kada kilo. Nasa 120 pesos na rin ang kada kilo ng laman ng pata. 10 piso naman ang itinaas ang kada kilo ng karne ng baka at 5 piso itinaas sa mga specialty cut. Tag-init din daw marahil ang dahilan kung bakit matumal ang bentahan, lalo na't medyo kumukonti na raw ang dumarating ang supply. Konti lang baboy, mataas eh. Sa init na rin, sa biyahe pa lang, marami nang namamatay eh. Dasal ng mga mamimili, sana hindi na magtuloy-tuloy ang pagtaas ang presyo dahil napipilitan silang magbawas sa budget. Kaya kami kuminsan, kaunti na lang bili-bili namin, binabawasan namin yung budget. Para sa Unang Balita, James Velasquez reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Agriculture Undersecretary Joel Rodinas. Yusek Rodinas, good morning ho. Good morning, Rhea. Good morning sa lahat mga nakikinig. Alright, base po sa report na in-air lang po namin, matumal daw po ang bentahan ng karne ng manok, baboy at baka sa mga palengke. Ibig sabihin po ba, apektado o epekto talaga ito ng El Niñong nararanasan ho natin? Medyo baliktad dapat sana marami yung despite the fact na medyo mataas yung presyo, matumal naman ang bentahan. Essentially, yun ang pinag-aanohan natin sa mga producers ay bakit kailangan tumaas yung mga presyo. Kasi nakita din naman natin na medyo at this time pagkatapos ng mga holidays, especially the most recent holidays, medyo kokonti naman ang surge sa demand. Pero binabantayan natin to, Rhea. So continuous yung pag-usap natin dun sa mga sa mga producers. Kasi tinitingnan din natin na nagsimula na yung mga political campaigns, baka dito nag-exert ng konting pressure, ang expectations na mag-i-increase yung demand. So, kine-question nyo ho na tinuturo nila sa El Nino itong pagtaas nila ng presyo? Opo, kasi right now wala pa tayong nakikitang na massive stresses or massive deaths. Halimbawa, because ang nangyayari, nag-a-adjust pa naman ang katawan ng mga hayop. So walang masyadong although tinitingnan din natin kasi ina-announce ng Pag-asa na towards mga March, April, baka dito medyo masyadong mataas ang mga temperatura dahil sa El Nino. So, ayun po, yung sa supply, wala pa tayong problema sa manok, sa baka at sa baboy ho, Yusek? Wala naman. In fact, we noted na yung last quarter of 2009, nag-increase na yung population natin, no? Mga positive ang increases ng population despite na may tumama sa atin na malaking bagyo, especially dito sa Luzon. So, we're relying na sapat ito for our requirements. Yusek, so ano po ang makatwirang presyo ho? Sa manok, yung 135? Yung mga 135, naman, okay ho yan. pwede pa, oo. Alright, yung sa baboy na 155 naging 175, tapos yung 176 naging 190 sa liempo, makatwiran ho ba yun, Yusek? It falls within sa expectations natin sa season pa na ito. Oo. Okay pa Pero ho. ang tingin pa natin is dapat merong mga downward pressure on account of fact na tatapos lang natin dun sa and then papasok tayo sa Lenten, pumasok na tayo sa Lenten season. So medyo yan siguro magkakaroon ng depressed demand. Yusek, yung baka lang ho, more or less, magkano ho dapat ang presyo? Yung sa baka, mga 2
Yung mga 200. 200 ho. Oo. Alright. na Okay. to plan. Mhm. Alright, Yusek Rodinas, maraming salamat po sa impormasyong ibinahagi niyo po sa amin at magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga din. Agriculture Undersecretary Joel Rodinas. Coalition of Shipping Organizations nagbanta ng tigil biyahe sa March 1. Buwelta naman ng Marina, tatanggalan nila ng prangkisa ang shipping company na lalahok sa maritime holiday. At kaunay po niya, makakasap natin live sa studio si Undersecretary Len Bautista, ang Marina Administrator. Ma'am Len, good morning. Magandang umaga at sa lahat din po ng mga ating kapuso, magandang umaga po. Yung kanilang reklamo na walang konsultasyon o dialogue, ito yung pinagsimulan daw ng mga nais niyong reforma dito sa ating shipping industry. Totoo ho ba na walang dumaan na konsultasyon sa mga shipping operator? Alam mo, hindi naman din totoo yan, Arnold. No? In fact, may interview kami kahapon, nagsabay kami nung presidente ng isang asosasyon. Very clearly, sinabi niya na consulted sila and they were required to submit position papers. Ang nirereklamo nila, yung position nila, hindi na ipasok sa final version ng circular. Okay. Kasi alam mo, Arnold, even if we go through the consultation process, syempre meron pa rin final say yung Marina Board, no, kung ano yung nais nating ipatupad at kailangan din natin balansehin, no, sa magiging proteksyon naman ng mga sumasakay ng mga barko. Oho. Yung mga maliit ba shipping operator lang ang hindi makaya yung reforma at hindi itong malalaki? Alam mo, Arnold, hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi nila makakayanan, no? Dahil nagsusumite sila ng financial statements sa Marina taon-taon at naipapakita ng mga papeles nila na hindi naman sila nalulugi. Kaya nga gusto namin tignan bakit sinasabi nila na malulugi sila. Liit naman din ng mga implications sa cost ng mga reforms na ito. Okay, dun sa insurance na sinasabi, matagal na bang panahon na parang barat ba yung insurance na mga mananakay natin ng barko? Hindi. Siguro, Igan, ang kino-question kasi nila, yung insurance, nag-require kasi tayo na yung survivors ng mga aksidente, no? Yun pong, kunyari, may kamag-anak kayo, ilang oras na sa dagat, malakas ang alon, hindi nila alam kung mabubuhay sila o mamamatay sila. Sinabi namin, bigyan nyo naman ng kaunting danyos kasi naghirap, trauma, lahat ng pinagdaanan nila. But Igan, we only require this kung overloaded ang barko na nagkaroon ng aksidente. Ibig sabihin, kasalanan talaga din nila. Oo, so bakit siya magiging issue? Ibig ba sabihin, nag-overload kasi talaga sila. Kaya may epekto itong circular na to. Kasi alam mo, pag tinignan mo siya, Igan, it will only be effective kung overloaded ang boat, edi wag silang mag-overload para irrelevant yung circular. Okay, bukod sa insurance, ano pa ba yung matinding narereklamo ng grupong ito? Ang isa pa, yung sa life jackets, no? Kasi, yung daw parang ayaw nilang ditali, no? Oo, gagawin nating snap para mas madaling maintindihan at maikabit ng tao. Dahil nga pag natataranta ka na, hindi mo na maiisip saan butas isushoot yung tali, saan mo iikot, saan mo iriribon. So ngayon yung snap, diretso na siya. At saka kasi in the past, hindi required na merong night capability ang life jacket. Nakita naman natin madaming aksidente nangyayari po sa kadiliman. At siguro kung may ilaw yun, baka mapapabilis po ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard at baka may mga karagdagang buhay tayong naisalba. Ang sinasabi nila, ito daw life jackets na ito, $300 ang isa. Siguro, napaka-unfair ito para sa Marina. Dahil naglagay tayo ng wide range of options, Iga, no? Tama, merong $300 ang isa, pero meron din pong 350 pesos ang isa. So kung gusto nila bumili ng mahal, meron namang mas mura, business decision nila yon. Huwag po nilang ibalin yon sa Marina. So, snap din yung 350? Opo, snap din po yun. Yung detalye, mas mura naman yun? Oo, mas mura talaga yung detalye. At saka kasi nga, hindi din required na may night light, no? Pagka may biyaheng panggabi. At saka, Igan, yung aksidente kasi ng Baleno 9 at saka ng Commando 6, meron din pong mga sanggol na nasawi dito. Kaya minarapat din po ng Marina na i-require na din po ang infant life jackets. Dati-dati po hindi ito required. Children life jackets lang po, yung pang 3 years old and above. So ngayon po, pati sanggol meron na, meron siyang tali, pailalim na parang pantalon para po hindi matanggal ang vest pagkapusuot ng bata at ng sanggol. Okay, 80,000 na mananakay yata ang maapektuhan sa kalituloy itong March 1 na kanilang maritime holiday. So may mga pagtatangka pa makipag-usap sa kanila, Ma'am Len?
Alam mo, Iga, nagbitiw kasi sila no, na ayaw nila akong kausapin. So, hindi ko naman ipipilit ang aking sarili. Pero si Secretary Mendoza po ay bukas na kausapin sila kung nais po nilang makipagdialogo dahil po ang chairman ng Marina Board ay si Secretary Mendoza. And siguro din, to clarify to the public, ang Marina Board po ay 7 po ang voting members dito, no? Hindi lamang po ako ang nagdidesisyon sa pulisiya. I'm 1 vote out of 7. So sa tingin ko napaka-unfair naman na parang sa akin binabalin lahat. Kaya lang siguro kasi ako yung may pinakamababang rangko, no, sa buong board. Kaya ako na lang ang titirahin nila, hindi yung mas matataas sa tao. Pag tinuloy nila yung March 1 na Maritime Holiday, ibabagsak ba yung kaukulang parusa sa kanila, Ma'am Len? Tama yun, Iga, no? Nasa provision po ng kanilang pagbibigay po ng Marina ng franchise sa kanila ay dapat po hindi nila aapektuhan ang public service and the public interest is always the supreme deciding factor for Marina. At kasama po yan sa kondisyon ng pagbibigay namin ng prangkisa. At gaya po ng nasabi ko, ito pong prangkisa ay privilege from government. Hindi po ito karapatan nila. So like any other privilege, once it's no longer deserved, we can revoke it. Maraming salamat, Undersecretary Lem Bautista po, ang Administrator ng Marina. Sa ibang balita, bangkay ng OFW na si Grace Fabian na nahukay mula sa gumuhong supermarket sa Haiti, dumating na sa bansa. May report si Dano Tingkungko. Dano? Rhea, sa mga oras na ito ay kalalapag lamang ng PR-103 na galing Los Angeles, California. Dala-dala nito ang bangkay ni Grace Fabian, ang isa sa mga Pilipinong namatay sa kasagsagan ng lindol sa Haiti nitong Pebrero. Anumang oras mula ngayon ay inaabangan natin ang paglabas ng bangkay ni Grace Fabian mula dito sa cargo terminal ng Philippine Airlines. Kani-kanina lamang ay nakausap natin ang ina ni Grace na si Dolores at hanggang ngayon daw ay hindi pa rin daw matanggap ng pamilya Fabian ang sakit na idinulot ng pagkamatay ni Grace. Naibsan man kahit papano ng pag-uwi ng bangkay ni Grace dito para dito ilibing, ay mahirap pa rin daw tanggapin para sa isang ina na mawala ng anak. Lalo na't marami pa raw itong pangarap para sa pamilya. Sa ngayon ay hinihintay na lang ng pamilya ang paglabas ng bangkay mula sa cargo terminal at idediretso ito sa Rizal Memorial Chapel sa Libertad, Pasay, kung saan 2 araw itong ibuburol at sa linggo naman ay nakatakdang ilibing ito sa Golden Heaven Cemetery sa Barangay Ialdana sa Las Piñas City. Balik sa area. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nag-uulat mula sa NAIA. Isang bayan sa India inatake ng mga rebelde. 12 ang patay. At golf champion Tiger Woods magsasalita na kaugnay sa isyu ng kanya umanong pambababae. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Kotseng puno ng bomba pinasabog ng isang suicide bomber sa Anbar province sa Iraq. Nangyari ang pagsabog sa labas ng isang government compound. Damay ang 2 sasakyan, isang police vehicle at isang kainan. Batay sa ulat, 13 ang nasawi kabilang ang 4 na pulis. 26 na iba pa ang nasugatan. Eroplano bumagsak sa isang residential area sa San Francisco, California sa Amerika. Nasawi ang lahat ng 3 sakay ng eroplano kabilang ang piloto. Sumabit daw sa linya ng kuryente ang eroplano habang papa-take off ito. Ayon sa mga investigador, posibleng hindi ito nakita ng piloto dahil sa mahamog na panahon. Isang bayan sa Jammu District sa India sinalakay ng mga hinihinalang rebelde. Pinagsusunog ng mga rebelde ang bahay ng mga residente. Namaril din sila at nagpasabog ng mga dinamita. Umabot sa 12 ang patay. Kabilang ang isang buong mag-anak. Posibleng ganti raw ito ng mga rebelde matapos ipaaresto ang 8 sa kanilang mga miyembro. Lalaki walang habas na namaril sa isang vocational school sa Germany. Tinarget daw ng suspect ang isang grupo ng mga guro. Isa sa mga lalaking guro ang nasawi sa pamamaril. Hawak na ngayon ng mga pulis ang 23 anyos na suspect. Matapos ang 3 buwang pananahimik, golf champion Tiger Woods
magsasalita na kaugnay sa mga iskandalong kanyang kinasangkutan. Pero malalapit na kaibigan, katrabaho at mga piling grupo lang ng media ang imbitado. Ayon sa kanyang publicist, gusto nang mag-sorry ni Woods sa kanyang mga nadismayang fans. Huling nasilayan ng publiko si Woods noong Nobyembre nang mabangga sa puno ang kanyang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Mula noon sumulpot ang issue ng kanyang pambababae. Sa ating health news, dating US President Bill Clinton hinikayat ang mga kabataan na kumain ng wasto. Sa kanyang mensahe sa Alliance for a Healthier Generation, pinayuhan ni Clinton ang mga bata na umiwas sa mga junk food. Noong nakaraang linggo, sumailalim sa heart procedure si Clinton dahil sa pagbabara sa isa sa mga ugat malapit sa kanyang puso. Ayon kay Clinton, dahil daw yan sa mga maling sistema ng pagkain noong bata pa siya. 5 taon nang nakararaan, ang sumailalim naman sa quadruple bypass surgery ang dating US President. Dalawang iniinal hold-upper patay matapos makipaghabulan at makipagbarilan sa mga pulis sa Taguig. Narito ang report. Malapelikula ang pinagsimulan at kinahantungan ng dalawang hininalang hold-upper na ito na nakabulagta matapos makaengkwentro ng Taguig PNP sa Dreamland Subdivision sa Taguig. Pumasok po sila dito sa Dreamland. So nagkaroon po ng engkwentro. Nung pagpasok nila ng Dreamland, nagkipagtulungan po yung mga concerned citizen din po. So yung mga TMPG din po nakamonitor sa radyo, so naharang na rin po yung mga daan. Pasado alas 5 ng hapon kahapon ng looban ng mga suspect ang bahay ng biktimang si Rodolfo Leron sa Bay Breeze Subdivision at nilima sa mga mahalagang gamit at alahas. Pinasok kami sa loob ng bahay. Inahabol nga namin. Ayan, umabot kami hanggang dito. Tinangay pati ng mga suspect ang Toyota Revo na pag-aari ng biktima. At nang tugisin ng mga suspect ng pulisya, aksidente naman nakabangga na isang motorsiklo ang mga suspect kung kaya't napilitan silang lumipat ng sasakyan at nang umaandar naman ay isang motorsiklo sa harapan ng isang police station. Sa pagkataranta ng mga suspect, pinasok naman nila ang kalapit na subdivision ng Dreamland at tinutukan ng baril ang bawat makasalubong. Pero dahil di sanay ang mga suspect sa lugar ay nagpaikot-ikot lamang ang mga ito sa mga kalye. Dito na natimbrehan ng barangay ukol sa mga salarin. Sakto namang nagpapatrolya ang barangay EXO gamit ang personal na kotse nito at nakasalubong ang mga suspect. At dahil tinutukan din siya ng baril, nagdesisyon siyang banggain na lamang ang mga nakamotor na suspect. Tinipo ko yung mga tanod ko para masakutin namin ito. May mga baril. Kaya ginamitan na lang namin sila ng sakyan para ma-pen down namin sila, binangga ko na lang. Dito na nagpang-abot ang mga suspect at pulisya. Umalingaw-ngaw ang mga putok, pati na pagsabog ng granadang tangan umano ng mga suspect. Agad na binawian ng buhay ang dalawang suspect. Na-recover din ang ilan sa mga nakulimbat na mga suspect, pati na ang gamit nilang armas. Para sa unang balita, Dano Tingkong, reporting. Inventor sa UK nakalikha ng mobile phone alarm. Sa pamagitan ng naturang device, tutunog ang malakas na alarma kapag lumayo ng 10 metro ang cellphone sa may-ari nito. Agad ding maglalak ang cellphone para hindi ito magamit ng magnanakaw. Meron lang ilalagay na Bluetooth device sa cellphone at gagana na ito. Ang naturang produkto ilalabas na sa Setyembre at nagkakalaga ng $34 o mahigit 1,000 piso. Clint Eastwood dumalo sa Los Angeles premiere ng documentary tungkol sa kanya. Yan ay pinamagatang The Eastwood Factor. Dumating din sa event si Morgan Freeman na bida sa latest film na idinirect ni Clint, ang Invictus. Binalikan sa naturang documentary ang career ng Oscar-winning actor-director. Kasama ang documentary sa inilabas na DVD box set na pinamagatang Clint Eastwood, 35 Films, 35 Years at Warner Brothers. Celine Dion, ginawan din ng documentary. Yan po ay ang Celine Through the Eyes of the World na nag-premiere sa Miami Beach. Sinundan ng documentary ang Taking Chances tour ni Celine noong 2008 hanggang 2009 kung saan nagtanghal siya sa 25 bansa. Kasama niya sa tour ang kanyang asawa, 8 taong gulang na anak, ina at iba pang kamag-anak. Highlight ng docu ang performances ni Celine, gayon din ang kanyang offstage life. Umani ng parangal ang mga programa ng GMA Network mula sa ika-6 na USTV Students' Choice Awards. Napili mong Best Documentary Program ang Eyewitness. Best Public Service Program man ang Wish Ko Lang. Best Magazine Show ang Kapuso Mo, Jessica Soho.
Best Gag Show ang Bubble Gang. Best Reality Show ang Survivor Philippines. At Best Talk Variety Program ang Mel and Joey. Pinarangalan naman ng Lifetime Achievement Award ang Kapwa Ko Mahal Ko na 34 na taon nang naghahatid ng serbisyong publiko. Special kasi it comes at a time na endangered ang mga mamamahayag katulad natin at every student award na nagbibigay ng motivation sa atin para ipagpatuloy ang ating ginagawa talaga hong makakabuti sa amin at napakalaking suporta. Para ma-appreciate ka ng mga estudyante na sila talagang humuhubog ng kinabukasan ng ating bansa. Ito talagang napakalaking bagay para sa amin. At ang hirin namin mamaya, As a matter of fact, kasama pa namin umakyat si Mr. Fabian doon sa mismo nagre-release ng documents at na-explain nga na hindi na isama yung bangkay. So kailan ho inaasahan na maayos po yung pag-uwi ng labi ni Grace? No, tinignan po namin sa system ng PAL at nakalagay doon bukas 20. Bukas so, po. bukas po yung ating naasahan na talagang darating na at kami po ay babalik ulit dito sa terminal para salubungin po natin siya. Maraming salamat po. Good morning. Good morning, Igan. Magandang umaga. OWA Administrator Carmelita Dimzon. Moske sa Pakistan ginambala ng pagsabog. Halos 30 ang patay at mahigit 50 pa ang sugatan. Walang grupong umako sa pambobomba. Pero kabilang sa mga nasawi ang ilang militanteng konektado sa grupong Taliban. Nangyari ang pambobomba kasabay ng pagdalaw ni US Special Envoy Richard Holbrooke sa Prime Minister ng Pakistan. Eroplano nag-crash sa isang government building sa Austin, Texas sa Amerika. Ayon sa mga testigo, dire-diretsong ineraro ng eroplano ang building ng Internal Revenue Service. Batay sa ulat, isang tao ang nawawala habang 2 naman ang isinugod sa ospital. Iniimbestigahan pa kung aksidente ang plane crash o may kaugnayan sa terorismo. Mga tradisyonal na paraan ng paghahunting binuhay sa isang festival sa Kyrgyzstan. Kabilang dito ang pangangaso kasama ang isang golden eagle o isang taigan hound. Sa Salburun Festival, kailangang atakihin ng alagang agilang isang fox at mahuli ito ng hunter sa unang attempt. Sa isang pagsubok naman, kailangang habulin ng hound ang isang fox na hila-hila ng isang sasakyan habang kinakalaban ng isang nakataling wolf. Nagpagalingan naman sa archery ang 70 hunter na kalahok. Umaasa mga organizer na sa pamamagitan ng festival, mapipreserve ang mga kakayahan ng kanilang mga ninuno. Mga ski resorts sa France nagsisimula ng magtipid ng enerhiya at mag-recycle para makabawas sa polusyon. Tuwing ski season, tumataas ang level ng polusyon sa dami ng bakasyonista. Malaking bahagi raw nito ay dahil sa mga sasakyang ginagamit nila. Kaya gumawa sila ng bagong cable car na makapagdadala ng mas maraming tao para mabawasan ang mga sasakyan. Set na gagamitin sa 82nd Academy Awards, ipinakita na. Obra yan ng production designer na si David Rockwell. White, platinum, topaz at smoky bronze ang color palette para sa event na may temang classic modern glamour. Tampok sa set ang 3 circular revolving platforms at metalwork screens para sa film projection. Sa March 7, gaganapin ang Oscar Awards. Kaugnay pa rin ang hindi pagdating ng labi ni Grace Fabian sa bansa. Makakusap natin live mula mismo sa naiya si Mrs. Dolores Fabian, magulang po ni Grace. Good morning po. Good morning po. Opo, naipaliwanag na po kung ba't hindi naisama ang labi po ni Grace, Nay? Ano po yon? Naiparating na po sa inyo, naipaliwanag na kung bakit hindi naasama yung labi ni Grace? Opo, naipaliwanag na po nila. Opo, at sabi ho ni Administrator Dimzon, baka ho bukas o babalik ho uli kayo dyan, Nanay Dolores? Po, ano po yon? Nasabi na ho ni Administrator Dimzon na baka raw ho bukas ay siguro. Opo. So babalik na lang po kayo bukas dyan? Opo, baka bukas daw po. Oho. So anong paghahanda ninyo
para humabigyan ng ikangay huling respeto itong inyong anak po? Siyempre, masakit. Inaasahan namin na darating siya. Opo. Ay, yun pala, nagkaroon ng problema daw. Kaya, bukas na lang daw po ulit. Pagdating po niya dito, ano hong plano ng pamilya? Saan ho siya ididiretso, Nay? Sa Rizal po, Rinaldi po. Opo. Opo. Maraming salamat po, Nay Dolores. Ingat po kayo. Yan po si Nanay Dolores po, ang ina ni Grace Fabian. At bukas nga po inaasahan ng kanyang labi ay mapapasama na sa pagbalik sa bansa. Samantala, balikan natin sina Zuzi, Lynn at Arn para po sa Boses ng Masa. Balita sa mga oras na ito. 3 lalaki arestado matapos mahuling nagtatapon ng hinihinalang kemikal sa kanal sa Caloocan. US President Barack Obama at Dalai Lama nagpulong sa White House. Harry Potter author na si J.K. Rowling inaakusahang nangopya raw ng kwento ng ibang manunulat. At English electronic band na Depeche Mode tumugtog para sa isang show para sa Teenage Cancer Trust. Bag Pauli, tutok na sa unang balita. Ako naman, Arnold Glavio, kasama si Rhea Santos. Narito na mga pinakasariwang balita sa umagang ito. Tatlong lalaki arestado matapos mahuling nagtatapon ng mabahong kemikal sa kanal sa Caloocan. Narito ang exclusive report ni James Velasquez. Arestado ang 3 lalaking ito matapos mahuli nagtatapon ng galon-galon ng hinihinalang kemikal sa Barangay 176, Bagos Silang, Caloocan City. Dakong alas 8 kagabi na lumapit ang mga taga Bagos Silang sa mga otoridad dahil sa nakasusulasok na amoy na nagbumula sa kanal na pinagtatapunan ng kemikal. Agad daw sila nagreklamo dahil baka nakalalaso na kanila naamoy. May lumapit sa amin isang complainant na may nagtatapon daw na nasabing chemical na maamoy sa kanilang lugar, masakit sa dibdib, saka masakit sa mata, mabaho. Agad naman nahuli mga suspect na nagtatapon sa palikuran malapit sa isang kanal. Katwiran nila panlinis daw ang kemikal sa isang photoshop. Matapos daw itong gamitin ay binebenta pa ito at ginagawa silver ang katas. Nagpaalam din daw sila sa isang kakilala nila sa lugar na magtatapon sila doon. Yung waste pan na po ng makina po ng photoshop po yun, sir. Sa litrato po yun, sir. Nang makausap ng GMA News sa mga kakilala o ng mga suspect, iba ang kanilang tugon. Ang sinabi daw po kay Papa, toyo lang doon na bulok. Pero nalaman din ni Papa, huli na nagtatapon na dito. Ipapasuri sa City Hall ang mga kemikal para malaman kung ano mga ito. Kasalukuyan nakakulong sa Barangay Hall ang 3 suspect. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Magtipid at magbawas ng luho, yan ang panawagan ng Climate Change Commission sa gitna ng naranasang El Nino sa bansa. Sa panayam ng unang balita kay Climate Change Commission Vice Chairman Yerson Alvarez, sinabi niya 20 bilyong pisong halaga ng mga pananim, maisan at palaisdaan ang nanganganib na masira kung magpapatuloy ang tagtuyot. May ikirasa naman daw na emergency funds ang gobyerno para maiwasan ito. Pero iba pa rin daw kung ang lahat ay makikilahok sa kampanya ng gobyerno na tinatawag na Fasting for Mother Earth. Kinakailangan bawasan natin yung tinatawag na carbon footprint. Huwag tayong masyadong sumasakay sa ating magagarang sasakyan. Nagbubugayan ng carbon dioxide sa papawid. Huwag tayong nagsisiga. Kumari, huwag tayong manigarilyo. Department of Agriculture pinagtatakang bakit tumaas ang presyo ng karne ng baboy at baka. Ayon kay Agriculture Undersecretary Joel Rodinas, sinabi niyang hindi dapat gawing dahilan ng El Nino upang magmahal ang karne. Wala pa naman daw kasi silang naitatalang massive death o malawakang pagkamatay ng baboy at baka. Ayon kay Rodinas, sapat na supply ng baboy at baka sa merkado. Bakit kailangan tumaas yung mga presyo? Kasi nakita din naman natin na medyo at this time pagkatapos ng mga holidays medyo kokonti naman ang surge sa demand. Pero binabantayan natin ito.
US President Barack Obama at leader ng bansang Tibet nagpulong sa White House sa Amerika. Sa pulong ipinahayag ni Obama sa tinaguriang Dalai Lama ang kanyang pagsuporta sa mga karapatan at kalayaan ng mga taga-Tibet. Nagpasalamat naman ang spiritual leader ng Tibet at pinapurihan si Obama bilang kampyon ng demokrasya sa mundo. Tinutulan naman ng bansang China ang pakikipagpulong ni Obama sa Dalai Lama. Kaisa-isang pribadong FM station sa Kashmir patok sa mga residente. Dahil kasi sa karahasan at gyera, isinara ang maraming establishmento katulad ng mga sinehan noong dekada 80. Nagbukas na ang iba sa kanila, pero bantay sarado pa rin ng militar. Kaya marami sa mga residente ang nakikinig na lang sa Big 92.7 FM. Magandang pahinga rin daw ito sa mga residenteng sawa na sa balita tungkol sa kaguluhan at mga pagsabog. Harry Potter author na si J.K. Rowling sinampahan ng reklamong plagiarism. Ang Harry Potter books daw kasi ni Rowling may kasuspe-suspetsang pagkakahawig sa librong The Adventures of Willy the Wizard na isinulat ng pumanaw na British author na si Adrian Jacobs. Posible raw umabot sa $1 bilyong o 46 na bilyong piso ang halaga ng lawsuit. Itinanggi naman ni Rowling ang paratang na ito at sinabing hindi pa niya nababasa ang libro ni Jacobs. Benefit concert ng Depeche Mode sa UK sold out. Para ito sa cancer organization ng Teenage Cancer Trust. Masayang-masaya ang banda sa naging suporta sa kanilang concert. Nahihiya pa nga raw sila dahil matagal na raw dapat naganap ang concert. Sumama pa sa performance ang dati nilang keyboardist na huli nilang nakasama noong 1994. Nakatagdaring magsagawa ng fundraising concert ang iba pang European artists katulad ng Arctic Monkeys at Noel Gallagher ng Oasis. Dumating na si Liberal Party Standard Bearer, Senador Noynoy Aquino sa Super Radio DCBB. Bahagi ito ng Ikaw na Ba? The Presidential Forum kasama ating kapusong si Mike Enriquez. At pakinggan po natin ang panayam kay Senador Aquino. Tapat o laban ng lahat. Tanggalin ang tiwali, itama ang mali. Noypi, Noynoy para sa Pilipinas. At ngayon ang pinakahuli, kung napapanood nyo po yung mga patalastas nila sa TV, tatapusin nyo. Kung walang korap, wala akong mahirap. Kung walang korap, walang mahirap. At tapos sa huli, sinasabi nyo, tatapusin ko ang laban. Tatapusin nyo. Hindi itutuloy. Tatapusin. Ano ba? Sorry po. Ang inambisyon po natin, matapos na yung laban. Anong laban, Senador? Yung laban po sa katiwalian sa gobyerno. Yung laban po ng tinatawag natin bad or wrong governance. Yung laban po ng kakulangan ng hustisya at katarungan para sa napakarami natin mga kabayan. Marami po pinaglalaban na actually. So ang sinasabi nyo, kung kayo ang magiging presidente, sa loob ng 6 na taon na panunungkulan nyo, tatapusin nyo lahat yung mga problemang sinabi nyo yan. Kinaklaro po natin na hindi matatapos lahat sa loob ng 6 na taon, no? Pero yung parang may sulong ho enough para hindi na yung dire-diretso na patutungo natin, wala nang backsliding. So sinasabi nyo kung kayo magiging presidente, Senador, yung susunod na presidente sa inyo, wala siyang gagawin, ituloy nyo lang yung uumpisahan nyo. Maganda na takbo ng Pilipinas, yung mga sinasabi nyo, Senador. For instance po sa education, para talaga ma-reforma natin yung basic education na tinatawag, 10 years po yung cycle na kakailanganin. No, from, if we start today, it will take about 10 years to really go to the 12-year basic ed program and yung mga changes po doon sa tertiary education na tinatawag natin. Now, kung nakita po ng taong bayan na talaga laki ng inasenso, laki ng gininhawa, may ipito yung susunod na kailangan niyang ituloy na lang at huwag babaguhin yung mga programa. Yun po yung ambisyon. Hindi katulad ngayon, no, parang nag-backslide tayo ng gusto. Nag-backslide tayo? Nandiyan yung, tingnan po niya, no? Marcelo, para si LP Presidential Bet Noynoy Aquino po ang pinamanong subalang sa serye ng Ikaw na Ba? The Presidential Forum ng DCBB. Sa mga susunod na araw, nasalang din ay iba pang mga presidential aspirants. Ayan po ang nakatakda nilang pagtungo diyan po sa DCBB. Para makatanggal
Magpatanggap ng mga pinakabagong balita via text, type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lamang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Rhea Santos. At kung may balita, i-report sa GMA News. I-text ang balita, space, message, space ang inyong pangalan at address at padala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang ipila ng serbisyong totoo. Mga igan, ako naman Arnold Clavio. Ito ang unang balita.